Magandang araw o magandang gabi po sa inyong lahat. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Kayo na rin, mga kapatid, ang nakababatid na hindi nawalan ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. Alam ninyong hinama kamit inalipusta sa Filipos. Gayon may pinalakas ng Diyos ang aming loob upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita sa kabila ng maraming hadlang. Ang pangangaral namin hindi udyok ng kamalian, ng kahalayan o ng hangad na manlinlang. Minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang mabuting balita. Kaya nangangaral kami upang bigyang kasiyahan hindi ang tao, kundi ang Diyos na nakasisiyasat ng ating puso. Alam ng Diyos at alam din ninyo na sa aming pangangaral ay hindi kami gumamit ng pakunwaring papuri o ng mga salitang nagkukubli ng masakim na hangarin. Hindi kami naghangad ng papuri ninyo o ninuman. Bagamat may katwiran kaming maghintay niyon bilang mga apostol ni Kristo. Naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang iyon, pati ang aming buhay ay inihahandog namin kung kakailanganin. Lubusan na kayong napamahal sa amin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malaya, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Di pa ako umiimik, yaong aking sasabihi, alam mo ng lahat iyon. Lahat ay di malilihim, ika'y laging kapiling ko. Katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan, ang sa akin nag-iingat. Nagtataka ang sarilit, alam mo ang aking buhay. Di ko kayang unawain iyang iyong karunungan. Tugon, ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Alleluia, Alleluia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw,
Ibinibigay ninyo ang ikapu ng gulaying walang halaga. Ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang iba. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito'y puno ng mga nahuthut ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na pariseyo, linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan, at magiging malinis din ang labas nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Narito po ang pagninilay ni Reynald Perez. Patuloy nating naririnig kung paanong tinuligsa ng Panginoon ang mga eskriba at pariseyo, na ang mga ito'y tinawag niyang mga mapagpaimbabaw. Ipinahayag ni Jesus ang kanyang hinanakit sa kanila dahil sa kanilang pagbabayad ng ikapu na ipinagliban ang mga mabubuting tungkulin na kinakailangang gawin katulad ng katarungan, pagkahabag at katapatan. Ito nga dahil kinakain nila ang niknik sa inumin at nilulunok ang kamelyo. Ibig sabihin ng Panginoon ay ang kanyang mataas na pagtingin sa sarili na binabaliwala nila ang pangangailangan ng ibang tao. At isa pang realidad ay ang pagkunwaring may mataas na kabanalan sila kaysa sa kanilang kapwang Hudyo o kahit sino mang mamamayan. Ito yung ibig sabihin ni Kristo na nililinis ng mga pariseyo at eskriba ang labas ng tasa at pinggan, at hindi ang loob ng mga ito. Ito'y patungkol sa labas at kalooban ng bawat tao. Minsan sa labas ay nagpapakaganda, nagpapapogi, at nagpapakabait tayo sa harap ng mga kamag-anak at mga paboritong kasamahan. Ngunit sa loob ay kapag iba na ang ating kinakausap na ito at hinaharap na sitwasyon, ay umiiba ang ating ugali. Kaya't kahit sumuot pa tayo ng mga maskara ng pagpapakita ng katalinuhan, ay hindi pa rin lamang nasusukat sa abilidad at talentong nahuhusayan tayo, kundi sa malinis na puso at kalooban. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa inyong lahat. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon. Amen.